Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Gaya po ng inaasahan, ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakakuha ng maraming komite sa Senado para sa 28th Congress. Yan po ang mga komiting yan, chairmanship po ng komite, ang kapalit po ng boto. Boto po para kay Senate President Chis Escudero. Noon pa man bago pa magsimula ang 28th Congress, alam na this. At pinag-uusapan na sino-sino ang kakampi kay Chis Escudero. At marami pong bumoto kay Chis Escudero dahil po dun sa masasarap. Masasarap, malinamnam na chairmanship ng komite. Kaya hindi po nakapagtataka na nagkaroon po siya ng 19 na boto at yung 5 po na hindi po bumoto sa kanya, sila po ang minority. Mamaya pag-uusapan po natin. Kasi sabi ng iba, kawawa naman sila, sila Tito Sen. Kasi wala silang hinahawakang komite sa ngayon. Kasi meron pa pong mga committees na hindi pa po naibibigay. At malamang yun ang maibigay dito po sa minority block. So syempre, yung kakampi ni Chis Escudero, yung majority, nandun po yung masasarap, malinamnam, at maraming sagana, maraming, alam nyo na yon, maraming ganyan. So, yan naman po ay expected. At karamihan po dyan ay mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, talagang mukhang malabo ang makonvict etong si Sara Duterte. Pwedeng matuloy yung impeachment kung talaga ipaglalaban nila, pero yung makonvict, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero mga kababayan, ako okay lang Okay lang na hindi makonvict. Importante matuloy lang yung impeachment trial para po mailabas sa publiko lahat po ng dapat ilabas. Yung tinatago, yung pinagtatakpan. Sino ba si Mary Grace Piato? Sino ba si Cocoy Villamin? Sino ba si Chel Jokno? Pati nga si Chel Jokno na nandun na po ngayon sa House of Representatives dinamay. Sino? Si Marian Rivera. Magkano ba natanggap ni Marian Rivera? Diyan po sa confidential fund. At kapag natuloy po ang impeachment trial, malamang mabuksan ang bank accounts ng mga Duterte. So okay na po sa amin. Ako lalo na sa akin, okay na po yun na hindi makonvict. Dahil expected na natin hindi po yan makokonvict. Dahil mga kaalyado po ni Duterte. Diyan nga po lang sa botohan sa pagiging Senate President, 19. Tapos 5 yung kay Tito Sen. So yun lang mga kababayan. Pagdasal natin na matuloy lang yung impeachment at mabulgar sa publiko ang mga kawalang hiyaan na ginawa ng mga Duterte. Lalong-lalo na ni Sara Duterte. Diyan po sa confidential funds kasi hindi niya maipaliwanag Meron pa siyang sinasabi, bloodbath. Bloodbath pero ayaw matuloy. So yan mga kababayan, ano ba ang mga committees na napunta dito sa mga kaalyado ni Duterte? Ito mga kababayan. Ayan grabe, pinakamarami si Senador Alan Peter Cayetano. Kapal na mukha. Okay, Alan Peter Cayetano, grabe Committee on Accounts, Higher and Technical and Vocational Education Committee, Justice and Human Rights Committee, and Science and Technology. Yun po yung Alan Peter Cayetano. Ito po yung pasimuno na kaya ibinalik po sa House of Representatives yung impeachment complaint. Kunyari nagbait-baitan at binago ng konti yung sinabi ni Bato de la Rosa na i-dismiss. Hindi nga na-dismiss pero naibalik yan po sa House of Representatives. At ngayon, nakialam na ang Korte Suprema na sabi nga ni Gadon ay tuta ng mga Duterte. At malamang hindi po matuloy ngayong taong ito ang impeachment trial, baka February next year. So abangan po natin yan. So si Amy Marcos, merong 3 komite
Committee on Cooperatives, Foreign Relations, Labor, Employment, and Human Resource Development. Oh, etong Senator Pia Cayetano, Committee on Energy, Ways and Means at Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking. So itong dalawang Pogo Queens. Pogo Queens mga kababayan ito eh. Ito yung dalawang senador na nagbigay ng go signal para kay Duterte. Sama-sama sila na maaprubahan ang Pogo dito sa Pilipinas na ginamit naman ng mga sindikato para maggagawa ng katarantaduhan dito sa bansa natin. So ayan po yung mga Pogo Queens. Nako, meron silang tigtatatlo na komite. Tapos si Robin Padilla. Meron ding 3 komite. Grabe. Anong klaseng Senado ito? Robin Padilla, Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Cultural Communities and Muslim Affairs at Public Information and Mass Media Committee. Ayun, sabi nga ni Attorney Rene Bueno, ito pa inilagay nyo. Diyan sa constitutional amendments na may kinalaman po sa konstitusyon, wala nang alam ito sa konstitusyon. Nakakatawa. Talagang circus, mga payaso. Itong majority na ito, diyan po sa Senado. Senator Bongo, Committee on Health and Demography, Youth and Sports. So ito si Malasakit. Ewan ko kung totoong malasakit, baka naman pasakit lang ang binibigay nito. Itong baguang senador na Senator Rodante Marcoleta ay nakabingwit ng 2 komite. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations of Blue Ribbon Committee at Trade at Commerce and Entrepreneurship. Ito pa yung mga nakakuha ng ilang mga senators. Committee on Rules, Joel Villanueva, Senate Majority Leader. Committee on Rules, Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, Committee on National Defense, Peace and Unification. Senator Kiko Pangilinan, Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ito yung mga kakamping, nakamampi kay Cheese Escudero para po sa komite. Senator Bam Aquino, Committee Basic Education. So, bahala na po ang mga kakamping kung ano po masasabi nyo rito sa dalawang ito. Sabi nila, nag-traitor daw, marami nagalit. Pero, at least, nabalik kay Kiko Pangilinan yung Committee on Agriculture. Dati po ito, alam ko, hawak ng ni Bilyar. Walang yung Bilyar yan. So, buti naman, napunta kay Kiko Pangilinan. At, etong education naman ay talagang adikain ni yan. Kumbaga, ito yung gusto ni Bam Aquino. Libreng edukasyon para po sa ating mga mag-aaral. Senator Camille Villar, Environment, Natural Resources and Climate Change. Mark Villar, Public Works. So talagang tugma-tugma. Tugma-tugma mga kababayan niyo magkapatid. Hindi na sila mahihirapan sa kanilang mga diskarte. At gagawing subdivision lahat po ng kalupaan dito sa Pilipinas. Hawak po Environment, Natural Resources Climate Change. Hawak ni Public Works ni Villar. Ano pa po problemahin nila? Wala na. Magkapatid magkasangga. Sherwin Gatchalian, Finance, Bato de la Rosa, Public Order and Dangerous Drugs. Nako, Public Order. Buisit. Public Order, ikaw ang magpapatupad ng kapayapaan pero ikaw ang nanggugulo. Hanip yan. Di ba? Ayusin mo, Bato de la Rosa. Ikaw ang maging halimbawa ng Public Order. Pagkasundo-sunduin mo ang Pilipino, hindi ikaw ang gumagawa ng pagkakahiwa-hiwalay. Dangerous drugs. Walang kaya. At malapit-lapit ka na rin. Abang-abangan mo yung ICC. Senator J.B. Ercito, Local Government, Tourism. Senator Raffy Tulfo, Migrant Workers, Public Services. Senator Erwin Tulfo, Games and Amusement, Social Justice, Welfare and Rural Development. At ito nga si Mark Villar, Public Works. Okay, samantala ang mga komite na wala pang pinuno ng Committee on, ito po, Committee on Bank, Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Culture and Arts, Economic Affairs, Electoral Reforms and People's Participation, Ethics, Government Corporations and Public Enterprises, Urban Planning, Housing and Resettlement at Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ito malamang mapunta uli ito kay Senator Risa Ontiveros. So yun mga kababayan, yung binanggit kong uli, yan po yung mga komite na malamang maibigay sa minority block.
Bilang Senate Minority Leader, Tito Soto ay ewan ko kung mabibigyan pa sila ng komite. Pero yung matatamis, masasarap at malulusog na mga komite ay napunta po dito po sa kaalyado ni Duterte. Ibinigay po ni Chis Escudero. Siyempre alam na. Siyempre, kaya nga siya nanatiling Senate President, si Ham and Cheese. Dahil nga po dun sa kanya nga, alam niyo na, di ba? Pag inoferan mo ng ganon, tingnan mo, si Bam nga, saka si Kiko Pangilinan, magugulat ka eh. Alam natin, ito yung mga minority, pero, biroin mo, nasilaw dun sa sa chairmanship ng mga komite. Well, ako, hindi ko naman sila masisisi kasi syempre, bilang mga bagong balik na senator, gusto nilang mabigyan matupad yung kanilang pangako dun sa taong bayan na pinangakuan nila nung panahon ng eleksyon. At ito mga kababayan, ang minority. Ito mga kababayan ng 5 miyembro ng minority block. Ako okay ako dito kaya medyo dadalawang isip ako kay Mig Subiri. Hindi ko alam kung takbo ng utak ni Mig Subiri. Pero dito sa 4, Senator Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, Senator Ligarda, at syempre Senator Tito Soto, bigyan po natin ng pagsaludo mga kababayan. Sabi nila, kawawa daw itong mga ito kasi nga yung mga komite hindi pa nabibigay sa kanila at yung mga komite na hindi naman na gano'n na karami ng pera tuloy. yung gano'n kalusog. Ano ba tawag doon? Ano bang termino ron? Basta hindi masyadong pinagkakitaan. Hindi. Pinagkakitaan tuloy. Hindi, basta. Yung mga bigating mga komite napunta sa majority at ito sa minority, ayun, yung mga natitira. So ito mga kababayan, nagkaroon sila ng unang-unang caucus sa pangalawang araw ng 20th Congress, syempre led by Senate Minority Leader Senator Vicente Tito Soto III. Ayan, kasama niyo sa meeting, Senator Panfilo Lacson, Ligarda Ontiveros, and Juan Miguel Subiri. The group discussed the initial plans and legislative priorities for the upcoming session. Ayan mga kababayan. 19 versus 5. Sabi nga ni Madam Lala Soto, nag-comment si Madam Lala Soto, the mythical 5. Sa akin, Voltes 5. I5, Vicente Tito Soto, praying that the Lord will strengthen the works of your hands and that no weapon formed against you shall remain. Amen. Alam niyo mga kababayan, huwag po kayong maaawa dito sa 5 ito. Mas maawa kayo dun sa 19 na miyembro ng majority. Alam niyo kung bakit? Yung 19 na miyembro ng majority, hindi po yan sinusuporta ng milyong mga Pilipino. Etong 5 po na nandyan sa Senado, sila po ang suportado ng milyong mga Pilipino. Aanuhin nyo yung makakataas at matatamis na komite. Kung ikaw naman ay hindi sinusuportahan ng tao, galit sa iyo ang taong bayan. Dahil alam na alam ang inyong agenda. Hindi kayo para sa tao. Pero itong 5 mga kababayan, 5 lang sila sa Senado. Underdog. Laban doon sa 19. Pero, itong 5 ito, ang nasa likod nito ay milyong mga Pilipino, kasama na po tayo. So hindi po sila nakakaawa. Alam nyo, mas nakakabilib itong 5 ito dahil tatayo sila laban sa 19. Sila ang magiging taga-check ng katiwalian netong 19. Kahit hindi siya, ako wala akong kahit ano lang committee mabigay sa kanila. Wala namang problema sa kanila yon. Hindi yung katulad ng iba, ng 19 na matatakaw sa komite. Yung mga garapalang pangbibigay ng komite na binigay ni Chis Escudero. Bahala sila doon.
Ang importante, kanino ba nakasuporta ang taong bayan? Doon ba sa Labinsyam? Kayo ba, mga kababayan, sa Labinsyam kayo nga mga senator kumakampi? Sinusuportahan nyo sila? Yung mga kupal na yun? Hindi, ako dito ako kakampi, dito sa 5, sapagkat alam ko na ito'y tatayo para sa katotohanan. Kakampi kayo doon sa Senate President na anong ginawa? Pasimple na pumunta dyan po sa bicameral 2 beses, patago. Mga kababayan, wala pa po daw nangyayari ng isang Senate President ay pumunta at nakialam sa isang bicameral conference, lalong-lalo na doon sa budget. Ang ginawa pila ay nag-insert ng bilyon-bilyon. Sabi nila insertion, pero ang totoo, pork barrel ni Chis Escudero. Meron doon si Bongo, meron si Villanueva. So yun yung kapalit nung boto. Wala pa raw nangyari, mga kababayan, ng isang Senate President ay pumunta at hindi natin alam kung ano ginawa. Kitang-kita sa CCTV. 2 beses siya pumunta habang dinidinig ng bicameral committee yung budget. Iba kapal na mukha. Kaya dito sa 5, doon sa Labinsyam, wala. Bahala kayo sa buhay nyo. Dito sa 5, congratulations sa inyo. Ang sasabihin ko lang kay Mig Sumiri, sir, umayos ka, Mig Sumiri, kasi parang nagugulan din ako sa iyo eh. Ayusin mo. Tumayo ka sa tama, Mig Sumiri. Kasi minsan sablay eh. Kaya hindi ako masyadong believe dito kay Migs eh. Pero total nandiyan ka sa minority, matuto ka dyan sa talaga magagaling. So itong 5 na to, bangamat 5 sila, talo sila sa numero pagdating sa Senado. Pero tandaan po ninyo mga sir, Tito Sen, Ma'am Lauren Ligarda, Ma'am Risa Ontiveros, Senator Panfilo Lacson, nandito po ang milyong mga Pilipino sa likod ninyo. Kaya po ninyo yan. Nandito lang po kami sa likod ninyo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update dito po sa Senado. Tutok-tutok lang po. Dito sa Batang Maynila to, it's iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.